レイガン乗るか反るか。 Isang gabi, humarap si Shunjun kay Eugene. Sinabi niya ang balita sa spirit detective na ang Gate of Judgment ay nasakop ng mga terorista, at si Jericho at Charlene ay parehong na hostage. Humihiling sila na alisin ang mga demonyo sa mundo ng mga tao at ibalik ang barrier. Matapos ipaliwanag sa kanya ni Shunjun ang sitwasyon, tinawagan ni Eugene ang pinuno ng Demon World na si Enki at hiniling sa kanya na tipunin ang kanyang mga kaibigan. Habang nagtitipon ng Team Urameshi, iniwan nila ang kanilang mga katawan at pumunta sa Spirit World. Sa mga tarangkahan, ginamit ni Vincent ang kanyang Dragon Eye upang mangalap ng impormasyon tungkol sa bilang ng mga kaaway, at ang mga lokasyon ng mga hostage. Sa tulong ni Dennis, gumawa sila ng plano at kailangan nila ng tulong ni Alfred para makapasok. Ngunit dahil hindi sigurado si Alfred na makakagawa siya ng dimensional portal, nagsinungaling si Vincent tungkol sa kung paano naghahanda ang kaaway sa pag-atake sa kanilang lungsod. Nag-alala si Alfred tungkol sa kaligtasan ni Micaela, at agad-agad na inilabas ang kanyang dimensional sword at pumasok sila sa loob. Sa kanilang pagpasok, isa-isa nilang dinasarmahan ang mga bantay. Pagkatapos nito, nagpunta sila sa hostage room at naglunsad ng isang sorpresang pag-atake, na lumipol sa lahat ng mga terorista. Gustong malaman ni Eugene kung paano nila mapipigilan ang cannon na nakatutok sa mundo ng mga tao, ngunit sinabi lang ng pinuno ng terorista na mayroong 3 kulay na mga button na pagpipilian. Una ay aatake ang cannon, pangalawa ay ang Gate of Judgment ay mawawasak, at ang pangatlo ay walang mangyayari. Kung wala naman silang gagawin, kusang magpapaputok ang dimensional cannon. Pagkatapos ay pinatay niya ang sarili sa pamamagitan ng lason. Sinabihan ni Eugene ang lahat na lumikas, kasama ang mga mahal nila sa buhay. Ayaw nila iwan si Eugene ngunit sinabi niya na kung magkamali siya ay hihingi na lang siya ng tawad ng 10,000 beses sa mga magiging biktima ng cannon. Sina Alfred, Vincent, at Dennis ay bumalik sa mundo ng mga tao upang sabihin sa lahat ng kilala nila na lumikas din. Ilang minuto bago pumutok ang cannon, dumating si Po sa kinaroroonan ni Eugene. Habang iniisip niya kung anong button ang dapat pindutin, sinapian ni Jeremiah si Po at sinabihan ang kanyang dating estudyante na magtiwala lang sa kanyang instincts. At kung magkamali ito, sasama siya sa paghingi nito ng tawad sa mga tao. Sa kabutihang palad, ang pinindot ni Eugene ay ang asul na button, na nauwi sa pagiging tama. Bilang resulta, matagumpay na natapos ni Eugene ang misyon at parehong ligtas at maayos muli ang Spirit World at Human World. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat!